Genesis chapter 42 verse 1 to 7. Nang malaman ni Jacob na may pinagbibiling pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa mga anak niya lalaki, ano pa ang hinihintay ninyo? Nabalitaan ko na may pinagbibili raw na pagkain sa Ehipto, kaya pumunta kayo ron at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom. Kaya lumakad na ang 10 magkapatid na si Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain, pero hindi pinasama ni Jacob si Benjamin na nakakabatang kapatid ni Jose dahil natakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya pumunta ang mga anak ni Jacob sa Ehipto kasama ang taga-ibang lugar para bumili ng pagkain dahil laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Biglang gobernador ng Ehipto tungkulin ni Jose pagbilihan ang pagkain ng lahat ng tao, kaya pagdating sa mga kapatid niyan yumukod sila kay Jose bilang paggalang sa kanya. Balitang balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Genesis chapter 42 verse 8 to 12. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba? Hindi po, kami po mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat, hindi po kami mga espiya. Hindi ako naniniwala, sabi ni Jose. Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa. Yan na po. Yan, continue na po natin dito sa verse 42. Genesis chapter 42 verse 13 to 16. Sabi dito, but they replied, your servant were 12 brothers, the son of one man who lives in the land of Canaan. The youngest is now with our father, and one is no more. Joseph said to them, it is just as I told you, you are spies, and this is how you will be tasted. As surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of your number to get your brother. The rest of you will be kept in prison, so that your words may be tested to see if you are telling the truth. If you are not, then as surely as Pharaoh lives, you are spies. Amen po. Shalom everyone. Thank you po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 42 verses 17 to 20. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik ninyo ay kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 42 verses 21 to 24. Then they said to one another, we are truly guilty concerning our brother, for we saw the anguish of his soul when he pleaded with us, and we would not hear, therefore this distress has come upon us. And Reuben answered them, saying, did I not speak to you, saying, do not sin against the boy? And you would not listen. Therefore, behold, his blood is now required of us. But they did not know that Joseph understood them, for he spoke to them through an interpreter. And he turned himself away from them and wept. Then he returned to them again and talked with them. And he took Simeon from them and bound
found him before their eyes. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Genesis 42 verse 25 to 28. Nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ng utos ni Jose. Ikinarga ng mga kapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Ibinalik sa akin ang aking salapi. Ito, sa aking sako." Nanginginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, ano ang ginagawa ito sa atin ng Diyos. Yan lamang po. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 42, verse 29 to 32. So, basahin po natin. Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, "Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espeya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki at isang aming ama. Sinabi po sa amin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan." So, yun lamang po. Sa Book of Genesis, chapter 42, verse 32 to 35. 12 kaming magkakapatid sa iisang tatay. Patay na ang isa naming kapatid. Tapos yung bunso naman, naiwan sa Kanaan. Kasama ng tatay namin. Tapos sabi ng governor, para malaman ko kung totoo nga ang sinabi nyo, isa sa inyo ang maiiwan dito. Tapos yung iba, pwede nang umuwi, dala ang pagkain para sa nagugutom niyong pamilya. Dalhin nyo dito yung bunso niyong kapatid. Doon ko lang malalaman kung tapat nga kayo at hindi mga spy. Ibabalik ko din sa inyo ang kapatid niyo. Tapos pwede pa kayong magstay dito at magnegosyo. Nung inalis na nila yung laman ng mga sako, nakita nila yung mga pera nila doon. Natakot silang lahat. Pati ang tatay nila. Mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 42, verse 36 to 38. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, "Iiwan ba ninyo ako mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat namang pansanin ito para sa akin." Sinabi ni Ruben, "Ama, kung hindi ko maibabalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya." Ngunit sinabi ni Jacob, "Hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang aking kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay akong nagdadalamhati." Amen. Ayan, nakasaad dito sa Genesis chapter 42 ang pagpunta sa Ehipto ng mga kapatid ni Jose. Si Jose, yung mga kapatid niya, yung nagplano sa kanya na patayin siya, pero hindi natuloy at naibenta siya. Hindi nila nakilala yung kapatid nilang si Jose dahil si Jose na yung tagapamahala ng Ehipto.
Ngayon, sinubok ni Jose dahil naalala ni Jose ang mga ginawa ng kanyang mga kapatid at sinubukan ni Jose ang kanyang mga kapatid para malaman kung nagsisi ba ang mga ito sa ginawa nila sa kanya. Dahil doon natin marirealize na pag may nagagawa tayong masama, hindi natin nare-realize yung mga nagawa natin. Pero pag dumating na yung panahon ng taggutom or paghihirap natin, doon na natin mararamdaman yung guilt sa puso natin dahil sa mga nagawa natin na masama sa ibang tao, 'di ba? Kasi ang pagbabago natin ay magsisimula yan sa guilt at pagsisisi ng isang tao. Amen. Amen.